Ibinigay ko ang 15 taon ng buhay ko para sa pamilyang ito. Pero sa gabing namatay ang asawa ko, hindi ako ang iniyakan niya, kundi ang kerida niyang buntis. Siya ang nagdadala ng tunay na tagapagmana, mariing sabi ng biyenan ko habang tinitingnan ako ng may pandidiri. Hindi nila alam, hawak ko ang pinakatatagong lihim ni Leo. Baog siya. Paano ko wawasakin ang kahariang itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha? Wala kang kwentang asawa. Si Isabel ang magbibigay ng apo ko, kaya lumayas ka sa harap ko bago pa kita masampal ng tuluyan. Ang matatalim na salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo ng ospital, habang ang mga kamay ni Elara ay maingat na nagpupunas ng mga mantsa ng dugo sa punit at lukot na sapatos ni Leo. Kanina pa siya nakaluhod sa sahig, ginagamit ang sariling panyo para linisin ang huling bakas ng aksidente ng kanyang asawa, umaasang sa paggising nito ay makikita nitong inalagaan niya ang mga paborito nitong gamit sa kabila ng gulo at panganib. Isang matinding pagkirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon at pinipilipit sa kanyang kalamnan. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at namanhid ang kanyang mga daliri, na naging dahilan upang mabitawan niya ang sapatos ng hindi namamalayan. Ang pamilyar na amoy ng ospital ay biglang naging nakakasulasok at ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Wala siyang maiyak na luha, tanging ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan ang kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ang biyenan niyang mahigpit na nakayakap sa isang batang babaeng may malaking tiyan. Ang babaeng kasama ng kanyang asawa sa sasakyan nang mangyari ang malagim na sakuna. Bakit ang taong pinag-alayan ko ng 15 taon ng aking buhay ay nagawang durugin ang aking kaluluwa ng ganito karumaldumal? At bakit kailangan kong maging estranghero sa sarili kong pag-ibig? Isang mahaba at tuwid na patuloy na iyak mula sa makinang nagmomonitor ng puso ang bumasag sa katahimikan ng kwarto, naghudyat na tuluyan nang bumigay ang katawan ni Leo. Ang pagguhit ng tuwid na linya sa monitor ay tila naging isang mabigat na tuldok sa isang mahabang nobela ng kasinungalingan. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse, nagkakagulo upang subukang ibalik ang tibok ng kanyang puso. Nanatiling nakatayo si Elara sa isang sulok, parang isang estatwang yelo na pinagmamasdan ang pagguho ng kanyang mundo. Marahas na itinulak ni Magdalena si Elara palayo sa kama, hindi inalintana kung masaktan ang manugang na kanina pa walang tulog. "Doc, gawin niyo ang lahat! Ang anak ko! Buhayin niyo ang anak ko!" Umiiyak na utos ng matanda habang nakakapit sa braso ng isang nurse at pilit na lumalapit sa pasyente. Sa kabilang gilid ng kama, si Isabel ay nakahawak sa laylayan ng kumot ni Leo. Ang kanyang mga luha ay mabilis na umaagos, ngunit ang kanyang mga pag-iyak ay tila isang malaking palabas na inihanda para sa mga manunood. "Babe, paano na kami ng anak mo? Paano na ang baby natin? Huwag mo kaming iwan, please lang. Paano ako mabubuhay nang wala ka?" Ang boses ng batang kerida ay puno ng pagpapaawa, isang nakakapasong patunay na sa mga huling sandali ni Leo, hindi ang legal na asawa ang kanyang kasama, kundi ang isang babaeng nagdadala ng ibinabandera nilang tagapagmana. Matapos ang ilang minutong pagtatangka, dahan-dahang umiling ang doktor at inihayag ang opisyal na oras ng pagkamatay ng pasyente. Agad na niyakap ni Magdalena si Isabel, tila pinoprotektahan ang isang napakahalagang kayamanan. Hinihimas ng matanda ang likod ng umiiyak na kabit ng kanyang anak. "Shh, tahan na Isabel, nandito lang si Mama. Hinding-hindi ko pababayaan ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya natin. Kayo na lang ang natitirang dugo at laman ng anak ko." Kasunod nito ay dahan-dahang lumingon si Magdalena kay Elara. Ang mga mata ng matanda ay walang bahid ng awa, bagkus ay puno ng pagkasuklam at pandidiri. "Nakita mo na? Namatay ang anak ko nang walang nararamdamang tunay na pagmamahal mula sa isang baog na tulad mo. Kasalanan mo ito. Kung nagawa mo lang bigyan ng anak si Leo, hindi na sana siya naghahanap ng iba at hindi sana siya na aksidente. Palagi kang nagmamalaki na ikaw ang bumubuhay sa kumpanya, na ikaw ang nag-aalaga sa lahat. Pero ang totoo, ginagawa mo lang yan para takpan ang pagiging depektibo mo bilang babae." Mabuti na lang at dumating si Isabel sa buhay niya upang patunayan na siya ay tunay na lalaki. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan
ay tila mga pakong ibinabaon sa pagkatao ni Elara. Ang lahat ng paghihirap niya, ang mga gabing puyat siya sa pag-aasikaso ng mga papeles ng pabrika habang mahimbing na natutulog si Leo, ang mga pagtitipid niya sa sarili upang mabili ang mga mamahaling gamot ng biyenan niya, ang lahat ng ito ay nabura sa isang iglap dahil lang sa isang pagkukulang na hindi naman niya ginusto. Naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilan ang pagbuhos ng kanyang luha. Subalit, hindi siya sumigaw. Hindi siya gumanti ng panunumbat. Pinili niyang umatras at manatiling tahimik habang maingat na tinatakpan ng nurse ang mukha ng kanyang asawa gamit ang puting kumot. Nang medyo kumalma ang sitwasyon at abala si Magdalena sa pag-aasikaso kay Isabel na nag-iinarte dahil sa umano'y pananakit ng tiyan, naiwan si Elara malapit sa isang maliit na mesa. Nakapatong doon ang mga personal na gamit ni Leo na nakuha mula sa pinangyarihan ng aksidente, nakalagay sa isang malinaw na plastic bag. Nandoon ang kanyang duguang pitaka, ang kanyang basag na relo, at ang kanyang paboritong leather na portfolio. Nangangatal ang mga kamay ni Elara nang abutin niya ang portfolio. Binuksan niya ito ng walang tiyak na dahilan, naghahanap lamang ng anumang bagay na maaari niyang panghawakan upang hindi siya tuluyang bumagsak. Habang inaalis niya ang ilang mga dokumentong pang-opisina at mga resibo, napansin niya ang isang nakatagong siper sa pinakaloob na bahagi ng makapal na balat ng bag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit dahan-dahan niyang hinila ang siper. Sa loob nito ay may isang nakatupi at medyo lukot na piraso ng papel, naninilaw na sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan niya itong binuklat. Isang pamilyar na logo ng isang sikat na ospital ang agad na pumukaw sa kanyang paningin. Ito ay isang ulat medikal mula 5 taon na ang nakalilipas. Isa itong resulta ng pagsusuring isinagawa mismo kay Leo. Habang mabilis na binabasa ng kanyang mga mata ang mga salitang medikal, tumigil ang kanyang paningin sa pinakahuling linya kung saan nakasulat ang konklusyon ng doktor. Ang nakasaad sa papel ay napakalinaw. Impression, azoospermia, absolute infertility, 0 sperm count. Condition is permanent and irreversible. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elara. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging napakabigat at napakatahimik. Habang binabasa niya ang bawat salita, tila pumasok siya sa isang mahabang tunnel ng mga alaala. Naalala niya ang araw na nagpunta sila sa klinika 5 taon na ang nakalilipas. Naiwan siya sa waiting area habang pumasok si Leo sa opisina ng doktor. Paglabas ni Leo, may pekeng lungkot sa mga mata nito. Sabi nito, pareho raw silang may problema, pero mas malala ang kondisyon ni Elara. At dahil naniwala siya ng lubusan sa asawa niya, pinasan niya ang buong sisi. Nagmakaawa siya kay Leo na huwag siyang hiwalayan. Hinayaan niyang tapakan ni Magdalena ang kanyang pagkatao sa araw-araw na ginawa ng Diyos at tanggapin ang pang-aalipusta na siya ay isang sumpang punong hindi namumunga. At heto ngayon ang katotohanan. Isang katotohanang nakasulat sa itim at puting papel. Ang lalaking pinaglingkuran niya ay baog. Walang kakayahang magkaanak, hindi noon at hindi kailanman. Kung si Leo ay walang kakayahang gumawa ng bata, kaninong anak ang dinadala ngayon ni Isabel sa kanyang sinapupunan? Nagbago ang ritmo ng kanyang paghinga. Ang mabigat at nakakasakal na sakit ng pagtataksil ay dahan-dahang nag-ibayo sa ibang anyo. Isang malamig na pakiramdam ang nanulay sa kanyang mga ugat. Hindi na siya nadudurog. Siya ay unti-unting namumuo at tumitigas. Walang kamalay-malay na hinaplos ng daliri ni Elara ang gusot na bahagi ng test paper. Maingat niyang pinasadahan ang mga gilid ng dokumento upang matiyak na walang tupi ang makakasira sa mga nakasulat dito. Hindi na siya lumuha ng kahit isang patak. Tanging isang mabigat at malamig na paghinga ang nakawala sa kanyang mga labi. Isang tahimik na pagtanggap sa napakalaking ilusyon na kanyang kinagisnan. Sa kalagitnaan ng kanyang malalim na pag-iisip, isang maliit na kilos ang nahagip ng kanyang paningin. Si Isabel, na kanina pa umano'y naghihinagpis at nakasubsob sa balikat ni Magdalena,
ay pasikretong kumuha ng cellphone mula sa bulsa ng kanyang palda. Umilaw ang screen nito. Kahit medyo malayo, napansin ni Elara ang bilis ng pagtipa ng mga daliri ni Isabel. Ang mga mata nito ay nerbyosong nagpapabalik-balik sa pinto at sa hawak na telepono bago mabilis na itinago muli ang aparato sa loob ng kanyang damit. Walang bakas ng pagluluksa sa kanyang mga paningin. Sa halip, mayroong takot at pagmamadali. Ang mga mata ng kabit ay nagtago ng isang malalim na pangamba na walang kinalaman sa pagkawala ng lalaking nakaratay sa kama. Sino ang kausap niya sa mga sandaling ito ng kamatayan? Kung si Leo ay patay na at nakasiguro na siyang tanggap siya ng pamilya dahil sa kanyang anak, ano pa ang kinatatakutan niya? Bago pa man mapagtagpi-tagpi ni Elara ang bagong misteryong ito, isang marahas na puwersa ang umagaw sa leather portfolio mula sa kanyang mga kamay. Ano ba ang ginagawa mo dyan? Naghahanap ka ba ng pera? Ang matalim na boses ni Magdalena ay muling bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hinablot ng matanda ang bag ni Leo at pinandilatan si Elara ng may labis na pandidiri. Kahit kailan, wala kang modo. Namatay na ang asawa mo, ang gamit pa rin niya ang pinapakialaman mo. Gusto mo sigurong siguraduhin kung may naiwan siyang pera para sa iyo, ano? Pues sasabihin ko sa iyo, walang mapupunta sa isang tulad mo. Dahan-dahang iniangat ni Elara ang kanyang ulo. Ang maamo at palaging umiiyak na manugang ay tila naglaho na. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malambot at madaling sumuko, ngayon ay nagtataglay ng isang nakapangingilabot na katahimikan, tulad ng isang kalmadong lawa na nagtatago ng isang napakalalim at napakalamig na bangin sa ilalim nito. Lumabas ka na, utos ni Magdalena, habang galit na itinuturo ang daan palabas ng kwarto. Wala ka ng lugar dito. Iwan mo na kami ng tunay na pamilya ni Leo. Kami na ang bahala sa anak ko at sa mag-ina niya. Tinitigan muna ni Elara si Magdalena bago ibinaling ang paningin sa malaking tiyan ni Isabel at panghuli sa walang buhay na katawan ng lalaking nagnakaw ng kanyang kabataan at katinuan. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang mga ito at nagsimulang maglakad palayo, dala-dala sa kanyang isipan ang isang lihim na sapat na upang sunugin at tupukin ang buong kaharian na kanilang ipinagmamalaki. Ang mabigat na pinto ng ospital ay marahas na isinara sa kanyang likuran, lumikha ng isang hanging dumampi sa kanyang balat, isang kaganapang naghudyat ng pagsisimula ng kanyang tahimik na paghihiganti. Wala kang kwentang asawa, si Isabel ang magbibigay ng apo sa pamilyang ito, kaya lumabas ka rito dahil siya ang tunay na kailangan ng anak ko. Ang matatalim na salitang iyon ay bumayo sa malamig na hangin ng ospital, pilit na hinihiwa ang katahimikan ng madaling araw. Sa isang sulok ng kwarto, nakayuko si Elara. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay maingat na nagpupunas ng namuong dugo sa paboritong puting sando ni Leo gamit ang isang basang tuwalya. Kanina pa siya nakaluhod, sinusubukang linisin ang kasuotan ng kanyang asawa mula sa aksidente, umaasang sa paggising nito ay mararamdaman nitong hindi niya ito iniwan sa pinakamadilim na sandali. Ang ginagawa niyang pag-aalaga ay isang tahimik na panata ng pag-ibig, isang matinding kabaligtaran sa malulupit na salitang kabibitaw lamang ng kanyang biyenan na si Magdalena. Isang matinding pagkirot ang gumapang mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga kamay at ang telang dugo ang kanina pa niya pinakaiingatan ay tuluyang nahulog sa malamig na sahig nang hindi niya namamalayan. Ang pamilyar na amoy ng gamot sa ospital ay biglang naging nakakasulasok. Tila may isang mabigat na batong dumagan sa kanyang dibdib, pinipigilan ang bawat pag-alon ng kanyang hininga. Walang luhang pumatak, walang tili ng pagmamakaawa, tanging isang nakakabinging pamamanhid ang bumalot sa kanyang buong pagkatao habang pinagmamasdan niya si Magdalena na mahigpit na nakayakap kay Isabel. Ang batang babaeng kasama ni Leo sa sasakyan nang mangyari ang aksidente, na ngayoy nagdadala ng ibinabandera nilang tagapagmana. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang kapalaran na sa mismong gabi ng pag-aagaw buhay ng aking asawa ay kailangan kong maging isang estranghero sa sarili kong pag-ibig? Isang mahaba at walang patid na tunog mula sa makinang nagmomonitor ng puso ang pumailan lang sa buong silid.
Ang pagguhit ng tuwid na linya sa screen ay naghudyat na tuluyan ng bumigay ang katawan ni Leo. Nagkagulo ang mga doktor at nurse sa pagpasok. Sinubukang ibalik ang tibok ng kanyang puso gamit ang kanilang mga kagamitan, ngunit ang lahat ay naging huli na. Dahan-dahang umiling ang doktor upang ipahayag ang opisyal na oras ng pagkamatay ng pasyente. Si Isabel na nakahawak sa laylayan ng kumot ng kama ay humagulgol ng napakalakas. "Babe, paano na kami ng anak mo? Paano na ang baby natin? Huwag mo kaming iwan, please lang. Paano ako mabubuhay nang wala ka?" Ang boses ng Querida ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto, puno ng pagpapaawa. Isa itong nakakapasong patunay na sa mga huling hininga ni Leo, ang kalaguyo nito ang itinuturing na pamilya, habang ang kanyang tunay na asawa ay nakatayo lamang sa gilid. Niyakap ni Magdalena si Isabel ng mahigpit. Pinoprotektahan ang sinapupunan nito na parang isang napakahalagang kayamanan. "Shh, tahan na Isabel, nandito lang si Mama. Hinding-hindi ko pababayaan ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya natin. Kayo na lang ang natitirang kadugo ng anak ko." Matapos aluin ang Querida, bumaling si Magdalena kay Elara. Ang mga mata ng matanda ay walang bahid ng awa, bagkus ay puno ng pandidiri. "Nakita mo na? Namatay ang anak ko dahil sa paghahanap ng kalinga mula sa iba. Kung nagawa mo lang bigyan ng anak si Leo, hindi na sana siya naghahanap ng kaligayahan sa labas at hindi sana siya na aksidente. Palagi kang nagmamalaki na ikaw ang bumubuhay sa kumpanya natin. Pero ang totoo, ginagawa mo lang iyan para takpan ang pagiging depektibo mo bilang babae." Ang bawat salita ay mistulang punyal na ibinabaon sa pagkatao ni Elara. 15 taon ng kanyang buhay ang ibinigay niya para gampanan ang pagiging isang martir na asawa. Siya ang nagpalago ng negosyo mula sa wala, siya ang nag-alaga kay Magdalena noong nagkasakit ito at walang ibang malapitan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nawalan ng halaga dahil sa isang sinapupunang hindi nagbunga. Pinilit niyang lunukin ang pait. Pinili niyang umatras at manatiling tahimik habang maingat na tinatakpan ng nurse ang mukha ng kanyang asawa gamit ang puting kumot. Nang medyo kumalma ang paligid at abala si Magdalena sa pag-aasikaso kay Isabel na nagrereklamo sa pananakit ng tiyan, naiwan si Elara malapit sa isang maliit na mesa. Nakapatong doon ang mga personal na gamit ni Leo mula sa pinangyarihan ng sakuna. Nandoon ang kanyang duguang pitaka, ang kanyang basag na relo, at ang kanyang paboritong leather na portfolio. Nangangatal ang mga daliri ni Elara nang kunin niya ang portfolio. Gusto lamang niyang maghanap ng anumang alaala upang pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso. Ngunit habang inaayos niya ang mga nakakalat na papeles, may napansin siyang isang lihim na siper sa pinakaloob na bahagi ng bag. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang nakatupi at naninilaw na papel. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ito ay isang opisyal na ulat medikal mula sa isang kilalang klinika, may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ng pasyente ay Leo. Mabilis na binasa ng kanyang mga namumugtong mata ang mga nakasulat hanggang sa tumigil ang kanyang paningin sa pinakahuling linya ng konklusyon. Ang nakasaad sa papel ay napakalinaw. Impression: Azoospermia. Absolute infertility. 0 sperm count. Condition is permanent and irreversible. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elara. Ang hangin ay naging napakabigat na tila pipigain ang kanyang mga baga. 5 taon na ang nakararaan nang pumunta sila sa klinika para magpasuri. Lumabas si Leo mula sa opisina ng doktor na nag-iiyak, sinasabing si Elara ang may matinding problema sa pagkakaroon ng anak. Inako niya ang lahat ng panunumbat. Pinasan niya ang pang-aalipusta ng kanyang biyenan na siya ay isang sumpang hindi namumunga sa araw-araw na ginawa ng Diyos upang lamang protektahan ang dangal at ego ng kanyang asawa. Ngunit ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Baog si Leo. Wala itong kakayahang magkaanak kahit kailan. Kung hindi kayang bumuo ng buhay ni Leo, kaninong dugo ang dumadaloy sa sinapupunan ng babaeng iniiyakan ngayon ng kanyang biyenan? Isang malamig na enerhiya ang nanulay sa kanyang mga ugat. Ang pagiging durog ay mabilis na napalitan ng isang matigas at nag-aapoy na katahimikan. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri,
Maingat niyang pinasadahan ang mga gusot ng papel, pinatag iyon ng paulit-ulit hanggang sa maging maayos ang hugis nito. Walang luha, walang paghikbi, tanging isang malalim at mabigat na paghinga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tahimik na pagtanggap sa kalayaan mula sa ilusyong kanyang kinagisnan. Sa kalagitnaan ng kanyang malamig na pag-iisip, nahagip ng kanyang paningin ang isang kakaibang kilos. Si Isabel, na kanina ay naghihinagpis, ay pasikretong naglabas ng telepono mula sa bulsa ng kanyang palda. Mabilis na nagtipa ang mga daliri nito habang ang mga mata ay nerbyosong nagpapabalik-balik sa pinto at sa umiilaw na screen. Mayroong matinding takot sa mga mata ng kalaguyo na walang kinalaman sa kalungkutan ng pagkamatay. Sino ang palihim niyang kinakausap sa mismong oras ng kamatayan ng lalaking pinagsasamantalahan nila? Ang kanyang pag-iisip ay marahas na ginambala ng hablutin ni Magdalena ang leather portfolio mula sa kanyang mga kamay. Ano ba ang ginagawa mo dyan? Naghahanap ka ba ng pera? Matulis at nanliliit ang boses ng matanda habang pinandilatan siya nito ng mga mata. Kahit kailan mukha kang pera, lumabas ka na rito? Iwan mo na kami ng tunay na pamilya ni Leo dahil wala ka ng puwang sa buhay namin. Dahan-dahang iniangat ni Elara ang kanyang ulo. Ang maamo at madaling sumukong manugang na kilala nila ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Tila isang kalmadong lawa na nagtatago ng isang mapanirang bagyo sa ilalim nito. Tinitigan niya si Magdalena pagkatapos ay ang malaking tiyan ni Isabel bago tuluyang tumalikod. Hindi siya nagsalita ng kahit isang kataga. Hahayaan niya silang magdiwang sa kanilang kasinungalingan dahil taglay na niya ang isang lihim na sapat upang tupukin ang kanilang imperyo hanggang sa maging abo. Ang mabigat na pintuan ng ospital ay sumara sa kanyang likuran. Lumikha ng isang malakas na paglagutok na yumanig sa malamig na pasilyo, naghudyat ng formal na pagsisimula ng kanyang tahimik na paghihiganti. Ang matingkad na sikat ng araw ay tila walang pakialam sa nagluluksa at madilim na paligid ng sementeryo. Nakatayo si Elara sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ilang hakbang ang layo mula sa kabaong ng asawang nagtaksil sa kanya. Pilit niyang pinagmamasdan ang nagaganap na dula-dulaan sa kanyang harapan. Si Isabel, na nababalot ng mamahaling itim na bestida, isang damit na alam ni Elara na binili mula sa perang pinaghirapan niya sa pabrika, ay walang patid ang pag-iyak habang nakasubsob sa balikat ni Magdalena. Bawat paghikbi ng batang kirida ay umaani ng awa mula sa mga kamag-anak ni Leo na dumalo. Walang lumapit kay Elara upang makiramay. Sa mata ng buong angkan, siya ang may kasalanan kung bakit naghahanap ng iba ang lalaki. Siya ang baog. Siya ang walang silbi. Pagbalik sa malaki at tahimik na mansyon, tinipon ni Magdalena ang lahat sa sala para sa formal na pagbasa ng huling habilin ni Leo. Nakaupo si Elara sa pinakadulong silya, tahimik at nakayuko, habang pumuwesto naman si Isabel sa gitnang sofa na tila siya ang reyna ng pamamahay. Maingat na inilabas ni Attorney Navarro, ang matagal ng abogado ng pamilya, ang isang selyadong dokumento. Nang magsimula itong magsalita, bawat salitang lumabas sa bibig ng abogado ay tila mga matatalim na patalim na sadyang hinasa upang sugatan si Elara. Ang lahat ng bahagi sa kumpanya ng tela, ang mga bank accounts, at maging ang mismong mansyon na tinitirhan nila ay ipinangalan sa hindi pa isinisilang na bata sa sinapupunan ni Isabel. Kay Elara, ang legal na asawa at ang tunay na nagpalago ng negosyo mula sa wala ay walang naiwan kahit isang kusing. Isang nakakapasong katahimikan ang bumalot sa sala bago ito basagin ng matinis na boses ni Magdalena. Tiningnan ng matanda si Elara mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay puno ng paghamak. Narinig mo naman siguro ang huling kagustuhan ng anak ko, Elara. Wala kang karapatan sa kahit anong ari-arian dito, dahil sa pamangkin ko na mapupunta ang lahat. Pero dahil may awa pa rin ako sa iyo at hindi ako masamang tao, papayagan kitang manatili sa bahay na ito. Magiging tagapag-alaga ka ni Isabel hanggang sa manganak siya. Humakbang palapit si Magdalena at idinuro ang kanyang nanginginig na daliri sa mukha ni Elara.
Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Iniahon ka namin sa hirap noong panahong wala kang makain. Ito na ang pagkakataon mo para bayaran ang lahat ng kabutihan namin sa iyo, lalo na't hindi mo man lang nagawang bigyan ng anak si Leo para tulungan siyang maging buong lalaki. Kinuyom ni Elara ang kanyang mga kamao sa ilalim ng laylayan ng kanyang palda hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Ang pamilyang ito ang umubos sa kanyang lakas, ang nang-abuso sa kanyang kabaitan, at ngayon ay ginagamit pa ang salitang utang na loob upang gawin siyang alipin sa sarili niyang kaharian. Ang mga kasangkapan sa bahay na iyon, ang mga mamahaling kurtina, maging ang kinakain nila araw-araw ay mula sa pawis niya. Ngunit sa halip na sumigaw at magwala, dahan-dahang iniangat ni Elara ang kanyang muka at tumango. Opo ma, tatanggapin ko po ang desisyon ng pamilyang ito. Ako na po ang mag-aalaga kay Isabel, mahinahong sagot niya na nagpalaki sa mga mata ng mga kamag-anak na umaasang magkakaroon ng iskandalo. Sa likod ng kanyang itim na belo, isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang baog si Leo at ang habiling binasa ay isang malaking manipulasyon. Habang nagliligpit ng mga papel si Attorney Navarro, nahagip ng mga mata ni Elara ang mabilis na pag-abot ni Magdalena ng isang makapal na brown envelope na agad isinuksok ng matabang abogado sa loob ng kanyang itim na briefcase. Isang maruming suhol upang panindigan ang pekeng dokumento. Nang matapos ang pagtitipon at makapasok si Elara sa kanyang kwarto, ang una niyang ginawa ay hubarin ang kanyang singsing sa kasal. Tinitigan niya ang malamig na ginto na sumisimbolo sa 15 taon ng kanyang pagiging bulag. Wala na itong halaga. Maingat niyang binuksan ang isang maliit na kahoy na kahon, kung saan nakatago ang ilang lumang resibo ng ospital ni Leo at tahimik na inilagay ang singsing sa loob nito. Ang paglipat ng singsing sa madilim na kahon ay parang isang tahimik na paglilibing sa babaeng dating marupok at sunod-sunuran. Ipinangako niya sa sarili na ito na ang huling araw na mararamdaman niya ang awa sa sarili. Magsisimula siyang magmasid at maghintay ng tamang pagkakataon. Pagsapit ng gabi, abala si Elara sa pag-aayos ng kanyang mga personal na gamit nang biglang bumukas ng napakalakas ang pinto ng kanyang silid. Tumambad sa kanya si Isabel, nakapameywang at may mapanuyang ngiti sa mga labi na pinalamutian ng pulang lipstick. Walang sabi-sabing lumapit ang kerida sa aparador ni Elara at sinimulang hakutin ang mga damit nito mula sa mga sabitan. Marahas na itinapon ni Isabel ang mga damit palabas ng pinto na nagkalat sa malamig na sahig ng pasilyo. Lumipat ka na sa maliit na kwarto sa likod ng kusina, mataray na utos ni Isabel habang ipinapagpag ang kanyang mga kamay na tila nandidiri sa paghawak sa mga damit ni Elara. Kailangan ko ang malaking kama para sa anak ni Leo. Bawal akong ma-stress at bawal sa akin ang masikip na espasyo. Bilang yaya ko, dapat alam mo na ang lugar mo mula ngayon. Tahimik na pinagmamasdan ni Elara ang kanyang mga paboritong damit na ngayon ay nakakalat na parang basahan sa sahig. Pinigilan niya ang sariling lumaban. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at lumuhod sa pasilyo habang pinapanood si Isabel na isara ng malakas ang pinto ng master bedroom. Pinulot niya ang unang piraso ng damit na nasa kanyang harapan habang sa kanyang isipan ay unti-unting nabubuo ang isang sumpa na babaguhin ang tadhana ng lahat ng nilalang sa loob ng mansyong iyon. Ang mainit at masikip na silid sa likod ng kusina ang naging bagong mundo ni Elara. Dati, siya ang reyna ng malawak na mansyon na iyon, ang nag-aayos ng mga mamahaling palamuti at nagpapatakbo ng bawat sulok ng kabahayan. Ngunit ngayon, ang kanyang mga araw ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Ang manipis na unan at matigas na higaan ay naging saksi sa kanyang mga walang luhang pagpupuyat at malalim na pagpaplano. Maaga siyang tumayo upang maghanda ng almusal. Isang espesyal na sinigang na hipon na mariing ipinag-utos ng naglilihing kerida. Gaano man kaaga o kahirap hanapin ang mga sariwang sangkap sa palengke, kailangan itong maihain ng mainit sa lamesa ni Isabel.
Habang naghihiwa ng mga gulay sa marmol na lababo, sinasadya niyang huwag pansinin ang pamamaga ng kanyang mga daliri at ang sariwang paso sa kanyang braso mula sa tumalsik na mantika kagabi. Ang pisikal na sakit ay mabilis na natatabunan ng kanyang determinasyong manatiling tahimik. Ilang sandali pa, pumasok sa kusina si Magdalena, nakasuot ng makapal at mamahaling roba. Kumuha ang matanda ng isang maliit na kutsara at tinikman ang sabaw na kumukulo sa palayok. Matapos itong lasahan, marahas na idinura ng matanda ang sabaw pabalik sa palayok, isang lantad na pambabastos. "Napakatabang nito, wala ka talagang panlasa!" Ing sigaw ni Magdalena, sinasadyang lakasan ang boses upang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Paano lalaki nang malusog ang apo ko kung ganito ang ipapakain mo sa ina niya? Bukod sa pagiging depektibong babae na hindi magkaanak, pati ba naman sa pagluluto ay wala kang kwenta? Nakakahiya ka, Elara. Pinapakain ka namin dito ng libre kaya pagbutihin mo naman ang pagsisilbi mo. Yumuko lamang si Elara at nagpatuloy sa paghihiwa ng kamatis. Walang anumang panginginig sa kanyang mga kamay. Inipon niya ang bawat pang-iinsulto at bawat panlalait, maingat na itinatago sa kanyang puso bilang panggatong sa apoy ng kanyang napipintong paghihiganti. Pagsapit ng tanghali, nang makatulog sina Magdalena at Isabel dahil sa kabusugan, palihim na nagtungo si Elara sa pabrika ng tela. Ito ang negosyong itinayo niya mula sa kanyang sariling pawis at dugo, bago pa man ito nakawin ng huwad na huling habilin ng kanyang asawa. Kailangan niyang makita ang mga opisyal na libro ng kwenta at makahanap ng butas sa mga kasinungalingan ng pamilya. Pumasok siya sa lumang opisina at mabilis na binuklat ang mga makakapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Hindi pa man siya nakakalayo sa pagbabasa, isang malakas at nakakapasong sampal ang biglang dumapo sa kanyang pisngi. Nakatayo sa kanyang harapan si Magdalena, humahangos at galit na galit, kasama ang dalawang gwardiya ng pabrika. Sinundan pala siya ng matanda. "Magnanakaw! Anong ginagawa mo rito?" Singhal ni Magdalena habang pinipilipit ang braso ni Elara palayo sa mesa. "Isa ka na lamang hamak na utusan sa bahay, kaya wala kang karapatang pakialaman ang mga dokumento ng kumpanya ng apo ko." Iniamba ng matanda ang kanyang kamay upang muling saktan ang manugang na walang laban. Pumikit si Elara, handang tanggapin ang panibagong pisikal na sakit upang hindi mabuking ang kanyang investigasyon. Ngunit ang inaasahang sampal ay hindi dumating. Isang matipuno at kalmadong tinig ang pumigil sa namumuong karahasan. "Magandang tanghali po, Ma'am Magdalena. Humihingi po ako ng paumanhin sa aking pagkaantala." Nagmulat ng mga mata si Elara at nakita ang isang pamilyar ngunit estrangherong figura. Isang lalaking nakasuot ng malinis na kulay abong suit ang nakatayo sa pintuan. Formal at may taglay na malakas na awtoridad. Nagpakilala ang lalaki bilang Gabriel, ang independiyenteng tagasuri ng pananalapi na ipinadala ng bangko upang formal na imbestigahan ang mga naiwang utang ni Leo. Ang pagdating ni Gabriel ay nagdala ng kakaibang bigat na nagpaurong sa kamay ni Magdalena. Pilit na ngumiti ang matanda. Mabilis na itinago ang kanyang kalupitan sa likod ng huwad na paggalang sa kinatawan ng bangko at dali-daling lumabas ng opisina habang nagdadahilan na mayroon siyang mahalagang appointment sa salon. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa tahimik na opisina, dahan-dahang naglakad si Gabriel palapit kay Elara. Walang panghuhusga sa kanyang mga matatalim na mata, tanging isang malalim at nakakapanatag na pag-unawa. Tinitigan niya ang namumulang pisngi ni Elara at ang mga kamay nitong puno ng kalyo at bagong paso. Mga kamay na halatang nagtatrabaho ng labis kahit na ito dapat ang nagmamay-ari ng buong imperyong ito. Mula sa bulsa ng kanyang formal na kasuotan, naglabas si Gabriel ng isang puti at malinis na panyo. Iniabot niya ito kay Elara nang may kasamang isang maliit na calling card na may gintong letra. Nag-atubili si Elara. Ang kanyang magaspang, sugatan at amoy kusinang mga daliri ay tila hindi karapat-dapat na humawak sa ganoon kalinis na bagay. Ngunit ang banayad na pagtango ni Gabriel at ang malambot nitong tingin ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tanggapin iyon. Ang dampi ng malambot na panyo sa kanyang balat ay nagdala ng isang pambihirang init na matagal na niyang hindi naramdaman.
ang pakiramdam na siya ay inaalagaan at iginagalang bilang isang tao. Bago tuluyang magpaalam para simulan ang pag-o-audit, ibinaba ni Gabriel ang kanyang boses sa isang pabulong at seryosong tono. Sinabi niya kay Elara na sa kanyang paunang pagsusuri sa mga record ng bangko kagabi, may napansin siyang isang kahina-hinalang serye ng malalaking paglilipat ng pera bago pa man maaksidente si Leo. Ang lahat ng milyon-milyong pisong iyon ay patuloy na ipinapadala buwan-buwan sa isang misteryosong tao na nagtatago sa inisyal na TR. Ang impormasyong iyon ay ibinigay ni Gabriel hindi bilang isang simpleng babala, kundi bilang isang tahimik na alyansa upang tulungan siyang hanapin ang buong katotohanan. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, nang ang buong mansyon ay nababalot na ng mahimbing na pagtulog, palihim na gumapang si Elara palabas ng kanyang maliit na silid. Ang pangalang TR ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagdudulot ng kuryosidad na hindi niya mapigilan. Maingat niyang tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa lumang opisina ng kanyang yumaong asawa. Gamit ang susi na nakuha niya ng palihim mula pa noong araw ng burol, binuksan niya ang mabigat na pinto ng kahoy. Dumiretso siya sa malaking likod ng estante kung saan nakatago ang personal na kaha de yero ni Leo na nakabaon sa pader. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang hulaan ang mga numero sa umiikot na kandado. Inilagay niya ang petsa ng anibersaryo nilang mag-asawa, ngunit nanatili itong sarado. Kumagat siya sa kanyang ibabang labi, nilabanan ang pait sa kanyang puso at sinubukan ang petsa ng kaarawan ni Isabel. Isang mahinang tunog ng pagkalag ng kandado ang nagkumpirma ng kanyang tamang hula, isang patunay kung gaano kahalaga ang kerida sa buhay ng asawa niya. Ngunit bago pa man niya tuluyang mahila ang mabigat na pinto ng bakal na kaha, ang kanyang atensyon ay biglang nahagip ng isang pagbabago sa liwanag mula sa labas ng kwarto. Ang malamlam na liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas ng bintana na tumatagos sa ilalim ng siwang ng pinto ay biglang naputol. Isang mahaba at madilim na anino ang kasalukuyang nakatayo sa labas ng opisina. Ang mga maingat na yabag ng paa na tila walang suot na sapatos ay dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng kwartong kinaroroonan niya. Napatigil sa paghinga si Elara nang makita niyang nagsimulang umikot ng napakabagal ang tanso at malamig na seradura ng pinto. Ang pagtibok ng puso ni Elara ay tila isang tambol na nagbabadyang magwakas sa gitna ng matinding katahimikan ng gabi. Ang pinto, na kanina lamang ay nakakandado, ay dahan-dahang bumukas. Inilalantad ang isang maitim na silweta na nakatayo sa harap ng liwanag ng pasilyo. Hindi nakita ni Elara kung sino ito, ngunit naramdaman niya ang isang pamilyar na amoy ng matapang na pabango na madalas niyang maamoy sa bawat pagdaan ni Isabel sa salas. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Pilit na ikinukubli ang kanyang katawan sa likod ng malaking mahogani na mesa. Sino yan? Isang bulong na boses ang humawi sa dilim. Hindi ito boses ni Isabel. Ang boses ay mas malalim, mas magaspang, at may dalang banta na nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Elara. Ang taong pumasok ay humakbang patungo sa direksyon ng kaha de yero. Sa kabila ng kadiliman, namataan ni Elara ang maliit na liwanag mula sa isang flashlight na hawak ng lalaki. Ang taong iyon ay hindi naghahanap ng gamit. Siya ay naghahanap ng isang bagay na naiiwan ni Leo sa loob ng safe. Gamit ang isang maliit na kasangkapan, sinimulan nitong kalikutin ang kandado na hindi pa lubusang naisasara ni Elara. Habang nakatutok ang atensyon ng lalaki sa kaha, dahan-dahan at maingat na gumapang si Elara patungo sa gilid ng estante, pilit na hindi makalikha ng kahit anong ingay sa pagkakiskis ng kanyang damit sa sahig. Sa isang pagkakamali ang kanyang siko ay tumama sa isang mabigat na plorera na nakapatong sa gilid ng mesa. Ang plorera ay bahagyang gumalaw, lumilikha ng isang marahang kalansing na parang pag-uusap ng kristal sa isa't isa. Agad na tumigil ang lalaki sa kanyang ginagawa. Itinapat nito ang liwanag ng flashlight sa buong paligid ng kwarto. Ang sinag nito ay sumasayaw sa mga dingding at sa mga nakabukas na drawer. Napapikit ng mariin si Elara, dasal na sana ay huwag siyang makita. Ang lalaki ay naglakad patungo sa kinaroroonan ni Elara, ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na martilyo sa sahig.
Ngunit bago pa man siya marating, biglang tumunog ang isang malakas at nakakabinging ingay ng cellphone mula sa bulsa ng lalaki. Ang lalaki ay nagmura ng mahina at mabilis na lumabas ng kwarto, nagmamadaling sagutin ang tawag habang tinatahak ang pasilyo palayo sa opisina. Hindi na nag-atubili si Elara. Sa isang iglap, tumakbo siya palabas ng opisina, hindi na nag-abalang isara ang pinto, at nagtungo sa pinakamalapit na labasan, patungo sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang dibdib ay nagwawala sa bilis ng tibok, ngunit ang kanyang isipan ay mas mabilis pa sa kanyang takbo. Ang lalaking iyon ay hindi basta-basta magnanakaw. Siya ay naghahanap ng ebidensya. Kinabukasan, sa ilalim ng nakakapasong init ng araw, nagtungo si Elara sa isang maliit na coffee shop sa labas ng sentro ng syudad upang makipagkita kay Gabriel. Ang lugar ay simple, malayo sa karangyaan ng mansyon at paboritong tambayan ng mga ordinaryong manggagawa. Nang dumating si Gabriel, dala nito ang isang makapal na folder. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bahid ng ngiti, isang malinaw na indikasyon na mayroon siyang natuklasang hindi maganda. Elara, hindi mo magugustuhan ang mga natuklasan ko sa audit, panimula ni Gabriel habang inilalapag ang folder sa harap niya. Sa loob nito ay mga kopya ng mga bank statement at mga tseke na pirmado ni Leo ilang linggo bago ang aksidente. Nakapaloob dito ang mga transaksyon ng pera na ipinapadala sa isang account na nakapangalan sa isang lalaking nagngangalang Tomas. Si Tomas ay ang bagong driver na kinuha ni Isabel noong mga panahong buntis na siya. Hindi lamang ito simpleng pagpapadala ng sahod. Ang halaga ng bawat transaksyon ay umaabot sa daan-daang libong piso. Mga pondo ng kumpanya na unti-unting kinakaltas. Hindi lang ito basta tungtian o pangingikil, paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng diin. Ang driver na ito, si Tomas, ay may relasyon kay Isabel. At ang mas malala pa rito, ang mga pondong ito ay bahagi ng perang dapat ay para sa operasyon ng ating pabrika. Pinapabagsak nila ang kumpanya mula sa loob. Tinitigan ni Elara ang mga dokumento. Ang puot na kanyang nararamdaman ay unti-unting nagiging isang malamig na estratehiya. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali nilang makuha ang lahat ng pag-aari ni Leo, bulong ni Elara. May isa pa, dugtong ni Gabriel, sabay abot ng isang maliit na piraso ng papel. Ito ang address ng boarding house ni Tomas. Kung gusto nating makuha ang tunay na ebidensya, ito ang susi. Pero delikado ito, Elara. Kung mahuli ka nila, hindi nila magdadalawang isip na saktan ka. Tiningnan ni Elara si Gabriel. Ang lalaki sa kanyang harapan ay hindi lamang isang auditor. Siya ang nag-iisang tao na nagtitiwala sa kanyang kakayahan at handang tumulong sa kanya sa kabila ng panganib. Hindi ako natatakot, Gabriel, sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa narinig ng sinuman. Ang lahat ng ito ay pag-aari ko. Ang pabrika, ang mansyon, ang pangalan ni Leo na ginamit nila sa kanilang mga kasinungalingan, lahat ng iyon ay akin. Handa akong gawin ang lahat kahit ano pa ang kapalit. Nagpalitan sila ng tingin, isang sandali na puno ng pangunawa at hindi nabibigkas na pangako. Ang pagtulong ni Gabriel sa kanya ay hindi na lamang tungkol sa trabaho. Ito ay naging isang personal na misyon para sa kanya. Bago sila tuluyang maghiwalay, marahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elara sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang oras para sa pag-ibig, ngunit ang init na idinulot nito ay naging isang matinding pampalakas ng loob para kay Elara. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Magdalena sa pintuan ng kusina. Ang matanda ay nakataas ang kilay at tinitigan siya ng may paghihinala. Saan ka galing? Bakit amoy kape ka at amoy labas ang iyong damit? Nagpunta lang ako sa palengke para bumili ng mga sangkap, ma. Mahinahong sagot ni Elara habang inilalapag ang dala niyang basket ng mga gulay. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagpapabaya sa mga gawaing bahay, bulyaw ni Magdalena. Dahil sa susunod na makita kitang lumalabas ng walang pahintulot, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaapak sa bahay na ito kailanman. Tinalikuran ni Elara ang biyenan at nagtungo sa kanyang maliit na silid. Habang ipinapatong ang basket sa ibabaw ng maliit na mesa, kinuha niya ang papel na ibinigay ni Gabriel
at itinago ito sa pinakaloob ng kanyang unan. Ang plano ay nakahanda na. Alam na niya kung sino ang susunod niyang pupuntahan at kung ano ang dapat niyang gawin. Ang mansyong ito, na dati niyang itinuring na tahanan, ay magiging isang malaking bitag para sa mga taong pilit na sumira sa kanyang buhay. At siya, ang babaeng itinuring nilang baog at walang silbi, ang siyang magiging arkitekto ng kanilang sariling pagbagsak. Sa kabila ng bintana ng kanyang maliit na silid, tanaw ni Elara ang liwanag ng buwan na tumatagos sa malawak na hardin. Ang bawat anino ay tila isang babala para sa pamilyang Magdalena. Ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay unti-unti nang nabubunyag at walang sino man ang makakapigil sa darating na bagyo ng hustisya na kanya nang sisimulan. Ang dilim sa loob ng maliit na silid ni Elara ay tila isang kumot na bumabalot sa bawat lihim na kanyang kinikimkim. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang matigas na higaan, hawak ang papel na ibinigay ni Gabriel. Ang address ni Tomas ay nakasulat doon sa malinaw at formal na pagkakasulat. Alam niyang sa sandaling tumapak siya sa lugar na iyon, wala na siyang balikan. Ang bawat hakbang niya mula ngayon ay isang sugal sa kanyang sariling buhay. Ngunit ang bawat pagkakataong makita ang pagkagimbal sa mukha ni na Magdalena at Isabel ay sapat na bayad para sa lahat ng panganib. Pagsapit ng takipsilim, nagsuot si Elara ng simpleng bestida at ipinulot ang kanyang buhok upang magmukhang ordinaryong trabahador. Nagpaalam siya kay Magdalena na magtutungo sa palengke upang mamili ng mga sangkap para sa susunod na araw. Hindi nagtanong ang matanda, tanging isang mataray na pagtango at utos na huwag magtagal ang ibinigay nito. Mabilis na naglakad si Elara palabas ng gate ng mansyon. Humahakbang ng mabilis hanggang sa makarating siya sa isang pampublikong sasakyan na magdadala sa kanya sa kabilang panig ng lungsod. Ang boarding house ni Tomas ay isang lumang gusali sa isang eskinita na puno ng mga naglalakihang basura at nagdidilimang ilaw. Ramdam ni Elara ang bawat titig ng mga taong nakatambay sa labas ng gusali, ngunit pilit niyang pinanatiling matapang ang kanyang mukha. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Gabriel, natuntun niya ang silid ni Tomas sa ikalawang palapag. Ang pintuan ay gawa sa manipis na kahoy, na halos gumuho na sa kalumaan. Habang nakatayo sa harap ng pinto, isang boses ang narinig niya mula sa loob. "Huwag kang mag-alala, Isabel. Ang perang nakuha natin ay sapat na para makaalis tayo rito at magsimulang muli sa ibang probinsya. Hindi tayo mahuhuli ng mga taong iyon." Nanigas si Elara sa kanyang kinatatayuan, si Tomas at Isabel. Ang kerida ay naroon sa loob ng kwarto ni Tomas sa oras na dapat ay nasa mansyon siya at natutulog. Ang boses ni Isabel ay puno ng labis na kaba at pag-asa. "Pero paano kung malaman ni Magdalena? Paano kung mabuko tayo bago pa tayo makapag-impake?" Ang matandang iyon ay nakatuon lang sa kanyang reputasyon. Sagot ni Tomas na may kasamang tawa. "Hanggat hawak natin ang batang ito, kahit na hindi naman talaga ito anak ni Leo, mananatili tayong ligtas. Ang mahalaga ay ang pera na makuha natin bago pa tuluyang mabulok ang kumpanya." Hindi na nagdalawang isip si Elara. Maingat siyang lumapit sa pintuan at tiningnan ang butas ng susi. Nakita niya ang dalawa na nag-iimpake ng mga bag. Sa ibabaw ng maliit na kama ni Tomas ay nakalatag ang isang makapal na bundle ng pera at ang mga orihinal na resibo ng kumpanya na ninakaw ni Tomas sa opisina ni Leo. Ito na ang sandali niya. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang bawat salitang binibitawan ng dalawa. Bawat pag-amin nila ay isang patalim na magtatabig sa kanilang mga ilusyon. Ang bawat kataga ay isang pako sa kabaong ng kanilang kasamaan. Habang abala ang dalawa sa pagtatalo, biglang nakarinig si Elara ng yabag sa kanyang likuran. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa katabing silid at tinitigan siya ng may pagtataka. "Ano ang ginagawa mo riyan, iha?" Ang boses nito ay naging sanhi ng paghinto ng pag-uusap sa loob ng kwarto ni Tomas. Ang pinto ni Tomas ay marahas na bumukas. Si Tomas, na may hawak na kutsilyo, ay lumabas at tumingin sa paligid. Nakita niya si Elara. Ang kanyang muka ay nagbago mula sa pagiging mapaglaro patungo sa isang matinding puot. "Elara, anong ginagawa mo rito?" Hindi nag-aksaya ng panahon si Elara.
Sa halip na tumakbo, humarap siya kay Tomas ng may matapang na titig. Sapat na ang narinig ko, Tomas. Sapat na ang ebidensya para ipakulong kayo ni Isabel sa habambuhay. Si Isabel na sumunod sa likuran ni Tomas ay halos mawalan ng malay nang makita si Elara. Ang kanyang muka ay namutla na parang papel. Elara, pakiusap, makikipag-usap tayo, maaari nating ayusin ito. Ayusin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nyo, tanong ni Elara, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ang tanging aayusin natin ay ang pagharap nyo sa hustisya. Biglang sumugod si Tomas. Itinaas nito ang kutsilyo at mabilis na humakbang patungo kay Elara. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang biglang sumulpot mula sa madilim na pasilyo at sinalubong ang kamao nito sa panga ni Tomas. Si Gabriel! Ang lalaking kasing tatag ng pader ay hindi nag-atubiling itumba si Tomas sa sahig. Ang kutsilyo ay tumalsik palayo sa kanilang kinatatayuan. Sa gitna ng kaguluhan, nakakuha si Elara ng pagkakataon. Kinuha niya ang cellphone ni Isabel na nakapatong sa mesa at mabilis na tumakbo palabas ng gusali kasama si Gabriel. Tumakbo tayo, Elara! Sigaw ni Gabriel habang hinihila siya nito patungo sa kanyang sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, narinig nila ang mga sigaw ni Isabel na humihingi ng tulong at ang mga mura ni Tomas na nagmumula sa eskinita. Walang salitang namutawi sa pagitan nina Elara at Gabriel. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso at ang tunog ng gulong ng sasakyan sa aspalto. Sa loob ng kotse, tiningnan ni Elara ang kanyang cellphone. Ang recording ng pag-uusap nina Isabel at Tomas ay nandoon. Isang malinaw na ebidensya ng kanilang pagkakasala. Ang bigat na matagal niyang pasan-pasan sa kanyang balikat ay unti-unti nang nababawasan. Nakuha mo ba ang lahat? Tanong ni Gabriel habang nakatingin sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan natin, Gabriel, sagot ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng mga poste sa kalsada. Ito na ang simula ng katapusan nila. Bumalik sila sa mansyon nang walang sino man ang nakakaalam sa kanilang ginawa. Pagpasok ni Elara sa kanyang silid, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin. Hindi na ang babaeng takot at mahina ang nakikita niya. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay handa ng bumangon, handa ng lumaban, at handa ng bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng mansyon, ang bawat anino ay tila bumubulong ng paghihiganti. Si Magdalena, na abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas, ay walang kamalay-malay na ang kanyang imperyo ay unti-unti nang guguho. Ang bawat bahagi ng kanyang plano ay unti-unti nang nabubunyag. At ang susunod na araw ay magiging isang bagong yugto sa buhay ni Elara. Isang yugto kung saan siya ang magiging tagapamahala ng sarili niyang tadhana. Ang bawat minuto sa loob ng mansyon ay tila isang mahabang pagpila sa bitayan. Kinabukasan, maagang bumangon si Elara, dala ang isang matibay na pasya. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim. Siya ay ang babaeng hawak na ang mga baraha ng laro. Pagpasok niya sa kusina, sinalubong siya ni Magdalena na abala sa pag-aayos ng almusal para kay Isabel. Ang matanda, na hindi man lang lumingon sa kanya, ay nagpahayag ng isang balita na nagpabilis sa tibok ng puso ni Elara. Elara, maghanda ka! Ngayong araw ay darating ang mga board members ng kumpanya para sa isang formal na pagpupulong. Ipakikilala natin si Isabel bilang bagong tagapamahala at ang bata bilang susunod na tagapagmana. Gusto kong makita mo ang pagtatagumpay ng aming pamilya. Wika ni Magdalena nang may mapanuyang ngiti. Hindi sumagot si Elara. Sa halip, tumungo siya sa kanyang silid at kinuha ang maliit na USB drive kung saan nakatago ang kopya ng recording mula kagabi. Ang bawat sandali ng pag-uusap nina Isabel at Tomas ay nakaimbak doon. Isang bomba na handa niyang pasabugin sa harap ng maraming tao. Alam ni Elara na ito ang pagkakataon. Kung ilalabas niya ito sa harap ng mga board members, hindi lamang mawawalan ng karapatan si Isabel, kundi mabubuksan din ang katotohanan tungkol sa pekeng pagbubuntis at ang pandarambong na ginawa ni Tomas. Habang naghahanda,
Naramdaman ni Elara ang isang kamay na humaplos sa kanyang balikat mula sa likuran. Napalingon siya at nakita si Gabriel na nakasuot ng formal na tuxedo para sa pagpupulong. "Handa ka na ba?" tanong ni Gabriel nang may pag-aalala. "Handa na ako, Gabriel," sagot ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Ngayon ang araw na babawiin ko ang lahat ng ninakaw nila sa akin." Pagdating ng mga board members sa mansyon, ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng formal na damit, nagpapakita ng kanilang awtoridad sa kumpanya. Si Magdalena, na tila reyna sa harap ng mga bisita, ay nagsimulang magsalita. "Mga ginoo at ginang, narito tayo upang ipakilala ang bagong leader ng ating kumpanya. Si Isabel, ang babaeng nagdadala ng dugo ni Leo, ang magpapatuloy sa lahat ng ating sinimulan." Pagkatapos magsalita ni Magdalena, tumayo si Isabel at nagsimulang mag-imbento ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pagmamahal kay Leo at ang kanyang pagnanais na palaguin ang kumpanya. Ang bawat salita niya ay tila nakakasuka para kay Elara. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabel ng mas malalim, tumayo si Elara mula sa kanyang upuan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Lahat ng mga board members ay lumingon kay Elara. "Patawad kung mangingialam ako," panimula ni Elara, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na hindi pa nila naririnig dati. "Ngunit mayroong isang bagay na dapat ninyong malaman bago ninyo tuluyang ibigay ang lahat sa babaeng ito." Si Magdalena ay nagalit. "Elara, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito." Hindi nakinig si Elara. Sa halip, kinuha niya ang USB drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Gabriel na agad namang ikinonekta ang drive sa projector na nakapwesto sa gitna ng silid. Sa isang iglap, ang boses nina Isabel at Tomas ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang pag-amin na nagpabago sa kapaligiran. Ang mukha ni Isabel ay naging maputla na parang papel. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan, at ang ilan sa kanila ay halatang nagulat. Si Magdalena, na tila hindi makapaniwala, ay napaupo sa kanyang upuan habang nanginginig ang kanyang buong katawan. "Ito ay isang kasinungalingan. Pekeng ebidensya ang ginamit niya." Sigaw ni Magdalena, ngunit walang nakinig sa kanya. Ang bawat ebidensya na inilatag ni Elara, ang mga bank statements, ang recording, at ang mga resibo, ay sapat na upang patunayan ang lahat ng kanilang krimen. Ang pagtataksil ni Isabel, ang pagnanakaw ni Tomas, at ang pagtatakip ni Magdalena sa lahat ng ito ay nabunyag sa harap ng mga taong may pinakamataas na kapangyarihan sa kumpanya. "Hindi na siya ang nararapat na tagapamahala," sabi ng isa sa mga board members habang tumatayo. "At hindi natin hahayaang magpatuloy ang ganitong uri ng pamumuno sa ating kumpanya." Si Isabel ay tumakbo palabas ng silid, umiiyak at nagwawala, ngunit ang mga gwardiya ay nakaharang sa kanyang daanan. Si Tomas, na naghihintay sa labas, ay hindi na nakatakas dahil sa presensya ng mga awtoridad na tinawag ni Gabriel bago pa man magsimula ang pulong. Sa gitna ng kaguluhan, si Elara ay nanatiling nakatayo ng may taas noo. Tiningnan niya si Magdalena, na tila nawalan na ng lakas at pag-asa. Ang reyna ng mansyon ay wala na. Ang bawat bahagi ng kanyang plano ay gumuho na parang kastilyong buhangin. "Ang lahat ng ito ay bunga ng inyong sariling kasakiman," sabi ni Elara nang may malamig na tinig. "Ang kumpanya, ang mansyon, at ang pangalan ni Leo, lahat ng ito ay ibabalik sa kung saan ito tunay na nagmula." Habang dinadala ng mga pulis si Isabel at Tomas palabas ng mansyon, si Elara ay nakatingin lamang sa kanila ng may awa. Hindi dahil sa sila ay kanyang mga kaaway, kundi dahil sa kanilang sariling kapabayaan. Ang hustisya na matagal niyang hinintay ay sa wakas ay natupad na. Pagkatapos ng pulong, nang ang lahat ng tao ay umalis na, nanatiling nakatayo si Elara sa gitna ng malaking sala. Ang mansyon ay naging tahimik at payapa, isang katahimikan na hindi na nakakatakot kundi puno ng bagong simula. Lumapit si Gabriel sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Ginawa mo ito, Elara. Sa wakas malaya ka na." Tiningnan ni Elara ang bintana kung saan ang liwanag ng araw ay tumatagos sa malawak na hardin. Alam niya na ito na ang simula ng kanyang tunay na buhay. Ang bawat paghihirap,
Ang bawat luha at ang bawat sakit na kanyang naranasan ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay tungo sa tagumpay. Hindi na siya ang babaeng nakatali sa nakaraan. Siya na ang babaeng may hawak ng sariling tadhana, handang harapin ang kinabukasan ng may tapang at pagmamahal. Ang bawat anino sa mansyon ay unti-unti nang naglalaho. Ang bawat kasinungalingan ay napalitan na ng katotohanan. At si Elara sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo ng matatag, handang yakapin ang lahat ng pagpapala at pagkakataon na darating sa kanyang buhay. Ang bagong umaga ay nagsisimula na, at ang bawat araw ay magiging isang patunay ng kanyang lakas, kanyang katalinuhan, at kanyang kakayahang bumangon mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang mansyon, na dating puno ng matatamis na kasinungalingan at nakakasakal na hangin, ay biglang naging napakatahimik. Ang ingay ng mga sirena ng pulisya ay dahan-dahang naglaho sa malayo. Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng malaking sala. Nakaupo si Magdalena sa isang silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang dati mapagmataas na reyna ay wala nang natirang lakas. Lumapit si Elara sa kanya, hindi na bilang isang manugang na nagmamakaawa kundi bilang isang babaeng naghahanap ng katarungan. Hindi ko na kayo kailangang palayasin sa bahay na ito, Magdalena. Ang batas na mismo ang magsasabi kung saan kayo nararapat, wika ni Elara sa mahinahong tinig. Sa mga susunod na araw, ang buong mansyon ay naging sentro ng mga investigasyon. Ang mga abogado ng bangko at ng mga awtoridad ay pabalik-balik. Inililista ang bawat ari-ari ang ninakaw at ang mga pondong ginamit sa maling paraan. Habang abala ang lahat, si Elara naman ay nakatuon sa pagbabalik ng dangal ng kanyang kumpanya. Kasama si Gabriel, sinimulan nilang ayusin ang mga nasirang relasyon sa mga kliyente at mga empleyado na matagal na ring biktima ng pang-aabuso ng pamilya ni Leo. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa opisina, nakaramdam ng pagod si Elara. Lumapit si Gabriel, dala ang isang mainit na tasa ng tsaa. Masyado ka nang nagtatrabaho, Elara. Kailangan mo rin ng pahinga, malambot na wika ni Gabriel habang inilalapag ang tsaa sa harap niya. Tumingin si Elara sa kanya. Ang lalaking ito ay naging sandigan niya sa lahat ng pinagdaanan niya. Salamat, Gabriel. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa silid na iyon, nagdurusa sa kasinungalingan nila. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng katapatan. Ginawa mo ang lahat ng ito, Elara. Ang tapang mo ang nagdala sa atin dito. Hindi ko lang trabaho ang tumulong sa iyo, ito ay naging personal na misyon para sa akin dahil nakita ko ang katotohanan sa likod ng lahat ng paghihirap mo. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang tinginan ay naging mas malalim kaysa sa trabaho. Ang bawat salita, bawat haplos at bawat pag-aalala ay nagpapatunay na may namumuo ng espesyal sa kanilang pagitan. Hindi ito pag-ibig na nagmamadali, ito ay pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok, matatag at handang harapin ang anumang hamon. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, mayroon pa ring isang bagay na hindi matapos-tapos sa isipan ni Elara, ang kanyang nakaraan kay Leo. Minsan, sa kanyang pag-iisa, naiisip niya kung bakit niya hinayaan ang sarili na maging biktima sa loob ng napakatagal na panahon. Ang sagot ay palaging bumabalik sa kanyang sariling pagpapahalaga. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagpaparaya, kundi sa pagtayo para sa sarili. Sa isang hapunan kasama si Gabriel, inilabas ni Elara ang kanyang nararamdaman. Natatakot ako, Gabriel. Natatakot ako na baka sa hinaharap makalimutan ko ang lahat ng natutunan ko sa panahong ito. Natatakot ako na baka muli akong maging mahina. Hinakbang ni Gabriel ang kanyang silya papalapit kay Elara at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ka na magiging mahina, Elara. Ang lahat ng pinagdaanan mo ay naging bahagi ng iyong pagkatao. At kahit kailan, hinding-hindi kita hahayaang bumalik sa dilim na iyon. Ang mga salitang iyon ay naging isang pangako. Ang bawat gabi ay naging mas madali. At ang bawat araw ay naging isang pagkakataon upang muling mabuo ang kanyang sarili. Ang mansyon ay unti-unti nang nagbabago.
Ang bawat silid ay muling nalilinis, at ang bawat sulok ay muling napupuno ng pag-asa at liwanag. Sa kabilang banda, si Magdalena, na unti-unti nang nawawala ng pag-asa sa loob ng kanyang silid, ay nagsimulang mapagtanto ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang kasakiman ay naging sanhi ng kanyang sariling pagbagsak. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pagpapaalaala sa kanya na ang lahat ng kanyang ginawa ay hindi nagdala ng kaligayahan kundi ng kapahamakan. Ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay isang realidad na naranasan ni Elara. Ang bawat paghihirap ay may katapusan, at ang bawat sakit ay may katumbas na hiling. Ang buhay ni Elara ay muling nagsisimula, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng matapang at malaya. Ang kanyang kinabukasan ay puno ng mga pagkakataon, mga bagong pangarap, at isang pag-ibig na tunay at tapat. Sa pagtatapos ng bawat araw, tumitingin si Elara sa bintana, tinitingnan ang malawak na mundo sa labas. Alam niya na siya ay handa na. Handa na siyang lumipad, handa na siyang abutin ang lahat ng pangarap na matagal niyang kinalimutan. Ang bawat bituin sa langit ay tila nagsasabi na siya ay karapat-dapat sa lahat ng kagandahan na darating sa kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbangon, ng pag-ibig, at ng tunay na kahulugan ng pagiging isang matatag na babae. Ang bawat tunog ng gabi, ang huni ng mga kuliglig, ang ihip ng hangin sa mga puno, ay tila isang kanta ng tagumpay. Si Elara, sa gitna ng lahat ng ito, ay nakatayo ng matatag, handang yakapin ang lahat ng pagpapala at pagkakataon na darating sa kanyang buhay. Ang bagong umaga ay nagsisimula na, at ang bawat araw ay magiging isang patunay ng kanyang lakas, kanyang katalinuhan at kanyang kakayahang bumangon mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang mansyon ay unti-unti nang bumabalik sa dati nitong ganda, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong kasinungalingan o takot. Ang bawat pader na dati saksi sa bawat pait at pang-aapi kay Elara ay tila nalinis na rin ng bago at malinis na enerhiya. Sa mga araw na ito, ang kumpanya ay unti-unti nang nakakabangon. Ang mga kliyenteng dati iniwan na sila dahil sa kaguluhan ay bumabalik, tiwala sa integridad na ibinalik ni Elara sa kanilang operasyon. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento si Elara sa kanyang opisina, isang tawag mula sa ospital ang dumating. Si Magdalena ay muling isinugod sa emergency room matapos ang isang matinding stroke. Bagamat ang lahat ng ginawa ng matanda sa kanya ay nananatiling sariwa sa kanyang alaala, ang likas na kabutihan ni Elara ay hindi mapigilan. Mabilis niyang tinawagan si Gabriel at nagtungo sila sa ospital. Pagdating nila sa pasilyo ng ICU, nakita nila ang matanda na nakaratay, nanghihina at walang malay. Ang dating matapang at malupit na Magdalena ay wala nang bakas ng dati nitong kapangyarihan. Siya ay isa na lamang matandang babae, mag-isa, at iniwan ng lahat ng taong kanyang pinagkatiwalaan, kasama na ang kanyang mga huwad na kaibigan at maging ang mga taong kanyang sinamba noon. Gabriel, tingnan mo siya, bulong ni Elara habang pinagmamasdan ang matanda sa likod ng salamin. Noon akala ko ang kapangyarihan at pagmamataas ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Ngayon wala siyang natira kundi ang kanyang sariling kalungkutan. Hinakbang ni Gabriel ang kanyang silya at tinabihan si Elara. Ang bawat aksyon ay may katumbas na bunga, Elara. Hindi mo siya kailangang patawarin kung hindi mo pa kaya, ngunit ang iyong presensya rito ay patunay lamang na ikaw ang mas matatag at mas mabuting tao. Habang naghihintay ng balita mula sa doktor, isang pagkakataon ang nagbigay daan upang makausap ni Elara ang doktor ni Magdalena. Sinabi nito na matagal nang may malubhang karamdaman ang matanda, na marahil ay lalong pinalala ng kanyang matinding galit at stress sa mga nagdaang buwan. Ang pagtataksil ng kanyang mga pinagkakatiwalaan ay naging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Sa gitna ng mga pangyayari, nakatanggap si Elara ng liham mula sa kulungan. Galing ito kay Isabel.
Sa sulat na puno ng mga mantsa ng luha, humihingi si Isabel ng kapatawaran. Sinabi nito na ngayon ay namumuhay na siya sa loob ng selda at ang tanging bumabagabag sa kanya ay ang alaala ng batang kanyang ipinagkanulo, hindi ang anak ni Leo, kundi ang batang biktima ng kanyang sariling mga pagkakamali. Binasa ni Elara ang sulat, ngunit walang anumang galit o pait na naramdaman. Ang bawat salita ay tila isang pahina na tapos na niyang basahin. Hindi niya sinagot ang sulat, ngunit nagpasya siyang magpadala ng maliit na tulong sa mga batang nasa center. Isang paraan upang ipakita na ang kanyang paghilom ay hindi nangangahulugan ng paghihiganti, kundi ng pagpili na maging mas mabuting tao. Pag-uwi nila ni Gabriel sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw sa hardin ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa paligid. Umupo sila sa terasa, tinitingnan ang mga bituin sa langit. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay tila isang malalim na tubig na nagbibigay ng ginhawa sa kanyang pagod na kaluluwa. Alam mo, Gabriel, panimula ni Elara habang nakatingin sa malayo. Dati, inakala kong ang buhay ko ay nakatali sa mansyong ito, sa pamilya ni Leo, at sa mga expectations ng ibang tao. Ngayon ramdam ko na ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan na maging sino ako nang hindi nangangailangan ng aprobasyon ng sino man. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elara ng mahigpit. Dapat kang maging proud sa sarili mo, Elara. Sa gitna ng lahat ng dilim, pinili mong maging liwanag, at ang liwanag na iyan ang dahilan kung bakit nandito ako, handang maging kasama mo sa bawat bagong umaga. Sa bawat haplos ng hangin, ang bawat paghihirap ay unti-unti nang naglalaho. Ang bawat sugat ay nagsisimula ng maging peklat na nagsisilbing aral. Si Elara ay hindi na ang babaeng nawawala. Siya na ang babaeng natagpuan na ang kanyang sariling direksyon. Ang bawat sandali sa mansyon ay naging patunay na ang lahat ng sakit ay may kapalit na kagandahan. Pagsapit ng gabi, bago matulog, tinitigan ni Elara ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga mata na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay ngayon ay puno na ng determinasyon at pagmamahal sa sarili. Alam niya na ang lahat ng ito ay hindi lamang isang kwento ng pagtatagumpay, kundi isang kwento ng paghilom. Ang kanyang buhay ay muling nagsisimula, at ang bawat araw ay isang pagkakataon upang yakapin ang lahat ng pagpapala at pagkakataon na darating sa kanyang buhay. Ang bawat bituin sa langit ay tila nagsasabi na siya ay karapat-dapat sa lahat ng kagandahan na darating sa kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbangon, ng pag-ibig, at ng tunay na kahulugan ng pagiging isang matatag na babae. Ang puti at payapang silid ng ospital ay tila naging isang piping saksi sa muling pagtatagpo ng dalawang pusong pinaghiwalay ng puot at kasalanan. Nakatayo si Elara sa paanan ng kama ni Magdalena, pinagmamasdan ang bawat dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng dibdib ng matanda sa tulong ng isang makinang nagbibigay ng hangin. Ang tunog ng regular na pag-ugong ng kagamitang medikal ay ang tanging bumasag sa katahimikan. Isang paalala na ang buhay ni Magdalena ay nakasabit na lamang sa isang manipis na sinulid ng teknolohiya. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Magdalena. Ang dati matatalim at mapanghusgang mga mata ay ngayon ay maputla, malabo at puno ng takot. Nang makita niya si Elara, sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga labi, ngunit tanging isang garalgal na tunog lamang ang lumabas mula sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nananatiling paralisado, isang malupit na paalala ng kanyang stroke. Ang kanyang nanginginig na kanang kamay ay pilit na kumakapa sa hangin, tila naghahanap ng mahahawakan sa gitna ng kanyang kawalan. Hindi nakaramdam ng katuwaan si Elara sa nakikitang kalagayan ng biyenan. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit siya ng bahagya at marahang hinawakan ang nanlalamig na kamay ni Magdalena. Hindi ito isang haplos ng pagpapatawad, kundi isang pagkilala sa kanilang parehong pagkatao na dumanas ng sugat. "Huwag na po kayong magpumilit magsalita, ma," mahinahong wika ni Elara. Ang boses niya ay walang bahid ng galit, tanging ang lamig ng katotohanan ang naroon.
Lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng pagtataksil, tapos na po ang lahat ng iyon. Wala na si Leo. Wala na rin ang imperyong binuo nyo sa ibabaw ng aking mga luha. Ang natitira na lang ay kayo at ang inyong sariling konsensya. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mata ni Magdalena. Bumabakas sa kanyang kulubot na pisngi bago ito tuluyang sumipsip sa maputing unan. Ang luha bang iyon ay para sa pagsisisi o para sa sarili niyang kapakanan dahil wala na siyang kapangyarihan? Hindi na iyon inalam ni Elara. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ng matanda at lumabas ng silid ng hindi lumilingon. Sa labas ng ICU, naghihintay si Gabriel. Nakasandal ito sa pader, ang mga bisig ay nakakrus sa dibdib, ngunit agad na tumuwid nang makita ang paglabas ni Elara. Mabilis itong lumapit at hinawakan ang kanyang siko, isang tahimik na pagtatanong kung maayos lang ba ang kanyang pakiramdam. Ayos lang ako, Gabriel, sagot ni Elara habang pilit na ngumingiti. Parang may isang mabigat na pinto na tuluyan ng sumara sa likuran ko. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya ng buo, pero hindi ko na rin gustong dalhin ang bigat ng galit ko sa kanya habang buhay. You don't have to force it, Elara, malambot na sagot ni Gabriel. Inakay niya si Elara patungo sa elevator. Ang mahalaga ay binigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong makahinga muli. Tara na, kailangan mo nang magpahinga. Marami pa tayong gagawin sa factory bukas. Kinabukasan, sa loob ng opisina ng pabrika ng tela, ang kapaligiran ay puno ng buhay. Ang tunog ng mga makinang nananahi na nagtatrabaho ng sabay-sabay ay tila isang masayang kanta para sa pandinig ni Elara. Hindi na ito tunog ng paghihirap. Ito na ang tunog ng muling pagbangon. Ang mga empleyado ay masayang bumabati sa kanya, ramdam ang bagong pag-asa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Habang tinitingnan ni Elara ang mga bagong disenyo ng tela sa ibabaw ng kanyang malawak na mesa, pumasok si Gabriel dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Inilapag niya ang isa sa tapat ni Elara at naupo sa silya sa tapat nito. The export orders are coming in, Elara, ulat ni Gabriel nang may kislap sa mga mata. Dahil sa bagong branding mo, mas marami ang nagkakagusto sa ating lokal na tela. You're doing an amazing job as the CEO. We are doing an amazing job, Gabriel, pagtatama ni Elara. Kung hindi dahil sa mga audit at legal advice mo, baka nilamon na ako ng mga utang na iniwan ni Leo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakaasiwa kundi puno ng hindi nasasambit na pag-unawa. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang tasa at tinitigan ng diretso si Elara. Ang kanyang paningin ay puno ng init na tila nakakatunaw ng anumang natitirang yelo sa puso ng babae. Elara, simula ni Gabriel, ang boses ay mas malalim kaysa sa karaniwan. I know this might be too soon, but I want you to know that I'm not here just because of the business. I stayed because I wanted to be the one to see you smile again. Ang makita kang malaya at matapang. Iyon ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa buong buhay ko. Naramdaman ni Elara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang init na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga pisngi ay isang pakiramdam na akala niya ay kinalimutan na ng kanyang katawan. Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay hinayaan niyang manatili ang sandaling iyon. Ang tamis ng pag-asa at ang kilig na hatid ng isang bagong simula. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nagambala nang pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang lumang kulay abong kahon. Ma'am, may nagpadala po nito mula sa warehouse. Sabi po ng mga trabahador, nakita raw po ito sa pinakasulok ng lumang vault ni Sir Leo. Nakapangalan daw po sa inyo. Nagtaka si Elara. Maingat niyang kinuha ang kahon at binuksan ito sa harap ni Gabriel. Sa loob ng kahon ay may mga lumang litrato, mga resibo, at isang nakatuping liham na may sulat kamay ni Leo. Ngunit hindi ang liham ang kumuha ng kanyang buong atensyon, kundi ang isang maliit na susi na may nakakabit na tag na may nakasulat na numero ng isang safe deposit box sa isang bangko sa labas ng Maynila. Dahan-dahang binuklat ni Elara ang liham. Ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay,
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito puno ng kasinungalingan. Elara, kung nababasa mo ito marahil ay wala na ako. May mga bagay akong hindi nasabi sa iyo, hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa takot ko kay mama. Ang lahat ng akala mo ay totoo, ay baka isang bahagi lamang ng mas malaking kwento. Hanapin mo ang kahon sa bangko. Doon mo malalaman ang tunay na dahilan kung bakit kailangan nating magpanggap na ako ang may problema. Nagsalubong ang kilay ni Elara habang binabasa ang huling pangungusap. Magpanggap na ako ang may problema? Bulong niya sa sarili. Kung si Leo ay baog base sa test results na nahanap niya noon, anong pagkukunwari ang tinutukoy nito? Tumingin si Elara kay Gabriel, na ang muka ay kakikitaan din ng matinding kuryosidad at pangamba. Ang misteryong tila natapos na ay muling nagbukas ng isang panibagong pinto. May mas malalim pa bang sikreto ang itinatago ni Leo at Magdalena na hindi pa niya natutuklasan? Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana, tila isang babala na ang bawat katotohanan ay may kalakip na mas masakit na revelasyon. Ang susing hawak ni Elara ay nanginginig sa kanyang mga daliri, habang ang anino ng nakaraan ay muling nagbabadya na lumamon sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan. Ang mahabang biyahe patungo sa labas ng Maynila ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Sa loob ng sasakyan, tanging ang mahinang ugong ng makina at ang pasumpong-sumpong na paghampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Nakatingin si Elara sa labas, pinagmamasdan ang mga luntiang palayan na mabilis na naglalaho sa kanyang paningin, habang ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang susing iyon ay tila nagbabaga, nagbibigay ng kakaibang kaba, na humahaplos sa kanyang buong pagkatao. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay tahimik na nagmamaneho. Paminsan-minsan ay sumusulyap ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala ngunit pinipiling huwag munang magsalita. Alam ni Gabriel na sa mga sandaling ito, ang isipan ni Elara ay isang magulong dagat ng mga tanong na tanging ang bangko sa dulo ng biyaheng ito ang makakasagot. Pagdating nila sa lumang gusali ng bangko, sinalubong sila ng amoy ng lumang gusali at ang malamig na buga ng aircon na tila nagpapatigas sa bawat hakbang ni Elara. Matapos ang ilang minuto ng pagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan bilang legal na asawa ni Leo, dinala sila ng isang empleyado sa pinakailalim na bahagi ng vault. Ang tunog ng mabigat na pintong bakal na dahan-dahang bumubukas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang babalang nais pumigil sa pagbubukas ng nakaraan. Sa harap ng maliit na metal na kahon, huminto ang hininga ni Elara. Ipinasok niya ang susi. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay naging hudyat ng katapusan ng lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang pagsasama kay Leo. Dahan-dahan niyang hinila ang drawer. Sa loob nito ay may isang makapal na folder na kulay asul at isang maliit na recorder na katulad ng ginamit niya kay Isabel. Nanginginig ang mga kamay ni Elara nang buksan niya ang folder. Ang unang dokumentong tumambad sa kanya ay hindi resulta ng pagsusuri ni Leo. Ito ay isang ulat medikal na nakapangalan sa kanya, kay Elara. May petsang 12 taon na ang nakalilipas, ilang taon matapos silang ikasal. Nakasaad dito ang isang kondisyon sa kanyang matris na bunga ng isang aksidenteng naranasan niya noong bata pa siya, isang bagay na hindi niya kailanman nalaman. Ang resulta ay malinaw. Siya ang tunay na may permanenteng kapansanan sa pagkakaroon ng anak. Napaatras si Elara, ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng vault. Ang mga dokumentong hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Kung siya ang baog, bakit may hawak siyang resulta noon na nagsasabing si Leo ang may problema? Mabilis na pinulot ni Gabriel ang recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Leo na tila galing sa ilalim ng lupa ay nagsimulang magsalita. Ang boses nito ay puno ng pait at pagsisisi. Elara, mahal ko, patawarin mo ako. Noong nalaman ni Mama ang totoo tungkol sa resulta mo 12 taon na ang nakararaan, nagwala siya. Gusto kanyang palayasin agad. Gusto niyang hiwalayan kita dahil hindi ka raw makakapagbigay ng tagapagmana. Hindi ko kaya iyon. Mahal kita ng higit pa sa anumang legacy.
Kaya kinausap ko ang doktor. Nagbayad ako ng malaki para baligtarin ang resulta. Pinalabas ko na ako ang may problema, na ako ang baog, para hindi kanya saktan, para manatili ka sa tabi ko. Ang boses ni Leo sa recorder ay nagsimulang mabasag, tila may kasamang mahinang paghikbi. Pero hindi ko akalain na gagamitin ni Mama ang sakripisyo ko para saktan ka rin. Ginamit niya ang pagkabaog ko para pilitin akong humanap ng ibang babae. Sabi niya, kung hindi ko raw kayang bumuo, kailangan kong humanap ng paraan para hindi maputol ang lahi namin. Doon niya ipinasok si Isabel. Pinagbantaan niya ako na kung hindi ako susunod, sasabihin niya sa iyo ang totoo, na ikaw ang dahilan kung bakit wala tayong anak. Ayaw kong malaman mo yon dahil alam kong sisihin mo ang sarili mo habang buhay, kaya pumayag ako, naging duwag ako. Napahagulgol si Elara sa gitna ng vault. Ang bawat salita ni Leo ay tila isang malakas na hampas na dumudurog sa kanyang puso. Ang lahat ng galit niya kay Leo sa loob ng maraming buwan ay biglang nahaluan ng isang matinding awa at pagkalito. Ang lalaking itinuring niyang kaaway ay ang lalaki palang sumira sa sariling dangal para lamang protektahan siya mula sa kalupitan ng kanyang ina. Ngunit sa pagprotektang iyon, pareho silang nalunod sa kasinungalingan. Ang bata, Elara? Patuloy ng boses ni Leo. Alam ni Mama na hindi ko anak ang dinadala ni Isabel. Siya ang kumuha kay Tomas. Siya ang nagplano ng lahat para lang magkaroon ng mukhang tagapagmana ang pamilyang ito. Gusto lang niyang hawakan ang pera at ang kumpanya gamit ang batang iyon. Patawarin mo ako dahil hindi ako naging matapang para sa atin. Napatigil ang recording. Ang katahimikan sa loob ng vault ay naging mas nakakasakal kaysa kanina. Tumingin si Elara kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at kalituhan. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa ibabaw ng isang sakripisyong nauwi sa trahedya. Gabriel! Ang boses ni Elara ay halos isang bulong na lamang. Si Magdalena! Alam niya ang lahat mula pa noong simula. Hinayaan niyang saktan ko ang sarili ko. Hinayaan niyang isipin kong wala akong kwenta habang siya ang arkitekto ng lahat ng kasinungalingang ito. Ang galit na naramdaman ni Elara noon ay wala pa sa kalahati ng nag-aapoy na puot na nararamdaman niya ngayon. Hindi lang pala pera ang gustong makuha ni Magdalena. Gusto nitong wasakin ang kanyang kaluluwa habang nagpapanggap na biktima rin. Ginamit ng matanda ang pagmamahal ni Leo para sa kanya upang gawing impyerno ang kanilang pagsasama. Hinakbang ni Gabriel ang distansya sa pagitan nila at niyakap ng mahigpit si Elara. Ang init ng katawan ni Gabriel ang naging tanging sandigan ni Elara sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo. Hindi mo kasalanan, Elara. Bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Ang pagmamahal ni Leo ay naging lason dahil sa manipulasyon ng kanyang ina. Ngunit hindi iyon nagbabago sa kung sino ka ngayon. Ikaw ay higit pa sa kakayahan mong magkaroon ng anak. Ikaw ay sapat na, Elara. Higit ka pa sa sapat. Kumalas si Elara sa yakap, pinahid ang kanyang mga luha at tiningnan ang folder sa kanyang kamay. Ang kanyang muka ay unti-unting nagbago. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Kung akala ni Magdalena na tapos na ang laban dahil siya ay nasa ospital at nanghihina, nagkakamali siya. Gabriel, kailangan nating bumalik sa ospital, wika ni Elara, ang boses ay matatag na parang bakal. May isang huling bagay pa akong kailangang sabihin sa kanya. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mararamdaman niya ang bawat bigat ng kasalanang ginawa niya sa amin ni Leo. Habang papalabas sila ng vault, ang tunog ng kanilang mga yabag sa sahig ay tila isang martsa ng hustisya. Ang misteryo ay wala na. Ang tanging natitira na lamang ay ang huling paghaharap. Ang bawat hakbang ni Elara ay puno ng lakas. Dala ang katotohanang magpapalaya sa kanya ng tuluyan mula sa anino ng pamilya ni Leo. Ang bawat hakbang ni Elara sa pasilyo ng ospital ay tila may kasamang bigat ng 15 taon ng panlilinlang. Hawak niya ang asul na folder, ang papel na naglalaman ng katotohanang binaluktot ng kasamaan ni Magdalena. Sa likuran niya nananatiling anino si Gabriel, ang kanyang presensya ay nagsisilbing kuta na hindi matitibag ng anumang bagyo.
Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa patungo sa huling paghuhukom. Pagpasok nila sa silid, ang amoy ng gamot at ang tuyot na hangin ay muling bumalot sa kanila. Nakadilat ang mga mata ni Magdalena, nakatitig sa kisame na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang kapangyarihan. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Ang takot na nakita ni Elara kahapon ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Tila pilit pa ring naghahanap ng butas upang makapanakit. Hindi nag-aksaya ng panahon si Elara. Inilapag niya ang asul na folder sa ibabaw ng kumot ni Magdalena, malapit sa kanyang nanginginig na kamay. Pagkatapos ay inilabas niya ang maliit na recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Leo ay muling umalingaw-ngaw, puno ng pait at pag-amin sa kanyang mga sakripisyo at kaduwagan. Habang nagsasalita si Leo sa recording, ang mga mata ni Magdalena ay unti-unting lumaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas at ang kanyang hininga ay naging mabilis at gagaralgal. Sinubukan niyang abutin ang folder, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila mga tuyong sanga na walang lakas. Alam niyo na ang totoo mula pa noong simula, Ma. Ang boses ni Elara ay malamig, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam niyo na ako ang may problema, pero hinayaan niyo si Leo na akuin ang lahat ng sisi. Ginamit niyo ang pagmamahal niya sa akin para gawin siyang alipin ng inyong ambisyon. Tinawag niyo akong sumpa sa araw-araw. Sinabi niyo sa buong angkan na baog ako at walang kwenta habang alam niyo ang totoo. Isang hirap na tunog ang lumabas sa lalamunan ni Magdalena, tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Pilit niyang iginalaw ang kanyang paralisadong katawan. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na ngayon, ngunit hindi para sa kapatawaran, kundi para sa awa. Pinatay niyo ang anak niyo bago pa siya tuluyang bawian ng buhay. Patuloy ni Elara, ang bawat salita ay tila isang latay ng katotohanan. Pinatay niyo ang kanyang dangal. Pinilit niyo siyang makasama ang isang babaeng hindi niya mahal para lamang sa isang tagapagmana na alam niyo ring hindi sa kanya. Lahat ng ito, para lang sa pera, para lang sa pangalan ng pamilyang ito na kayo rin naman ang sumira. Lumapit si Elara sa gilid ng kama, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa mukha ni Magdalena. Ngayon, wala na kayong hawak sa akin. Ang utang na loob na palagi ninyong isinusumbat ay bayad na. Bayad na ng 15 taon ng pagsisilbi ko sa inyong dalawa ni Leo. Bayad na ng bawat luhang pumatak sa aking mga mata habang nilalait niyo ako sa harap ng maraming tao. Dahan-dahang kinuha ni Elara ang susi ng mansyon mula sa kanyang bag at inilapag ito sa tabi ng folder. Aalis na ako sa bahay na iyon. Ipinagbili ko na ang aking share sa kumpanya sa isang mapagkakatiwalaang investor. At ang bahaging nakuha ko ay sapat na upang magsimula muli. Kayo, maiwan kayo rito sa inyong sariling bilanggo ng kasinungalingan. Wala nang mag-aalaga sa inyo, Ma. Ang mga kamag-anak na nirespeto nyo ay tinalikuran na kayo nang malaman nila ang tungkol sa laro nyo kay Isabel. Isang butil ng luha ang muling gumulong sa pisngi ni Magdalena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pinansin ni Elara. Ang kanyang puso ay tuyo na para sa matandang ito. Ang bawat emosyong ibinigay niya noon ay naglaho na, pinalitan ng isang malalim at nakakapagpalayang katahimikan. Tumingin si Elara kay Gabriel na nakatayo sa may pinto. Isang banayad na pagtango ang ibinigay ni Gabriel, isang hudyat na oras na upang iwanan ang nakaraan. Tapos na tayo, Ma, ang huling hiling ni Elara. Sana ay mahanap niyo ang inyong kapayapaan sa gitna ng lahat ng ito. Dahil ako, nahanap ko na ang sa akin. Tumalikod si Elara at naglakad palabas ng silid. Hindi na niya narinig ang hirap na paghinga ni Magdalena o ang tunog ng monitor na tila nagrereklamo sa bilis ng tibok ng puso ng matanda. Paglabas nila sa pasilyo, ang hangin ay tila naging mas magaan, mas sariwa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtalon mula sa isang madilim na bangin patungo sa isang malawak at maliwanag na kapatagan. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay humahaplos sa kanyang balat. Hindi na ito nakakasunog. Ito ay nakakapanibago.
Hinarap ni Elara si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag. Ano na ang gagawin natin ngayon, Elara? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pananabik sa kinabukasan. Ngumiti si Elara. Isang tunay at malayang ngiti na hindi na kailangang ikubli sa likod ng anumang maskara. Magsisimula tayo muli, Gabriel. Malayo sa mansyong iyon, malayo sa mga anino ng nakaraan. Bubuo tayo ng sarili nating kwento, kung saan ang katotohanan ang siyang tanging pundasyon. Pumasok sila sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa ospital. Habang tinitingnan ni Elara ang gusaling unti-unting lumiliit sa kanyang paningin, naramdaman niya ang huling pagkalag ng mga siyengsyik, tanikala, sa kanyang puso. Ang 15 taon ng kadiliman ay natapos na, at sa dulo ng kalsadang iyon, naghihintay ang isang bagong umaga na puno ng liwanag, pag-asa, at tunay na pag-ibig. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang makapal na aklat na dahan-dahang nililipat ng mahinahong hangin. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Batangas ay malambot na humahalik sa balat ni Elara habang siya ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang bagong gawaing bahay. Isang maliit ngunit tanyag na atelier ng mga tradisyonal na telang Pilipino. Ang bawat hibla ng tela na lumalabas sa kanyang mga makina ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa madilim na kusina. Siya na ngayon ang reyna ng sarili niyang pangarap. Sa malayong bahagi ng lungsod, sa loob ng isang payapang pasilidad para sa mga nakatatanda, si Magdalena ay nakaupo sa isang silya na may gulong. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bintana, ngunit ang kanyang isipan ay tuluyan ng naligaw sa mga anino ng nakaraan. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga utusan, at wala na rin ang mga kamag-anak na dati ay nakapaligid sa kanya para sa pera. Ang tanging naririnig niya ay ang regular na pag-ugong ng bentilador sa kisame, at ang malayo at malamyos na tinig ng mga nurse na nag-uusap. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok. Iniwan siyang bilanggo ng sarili niyang katawan at alaala. Si Isabel naman ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng piitan. Sa isang liham na natanggap ni Elara ilang buwan na ang nakararaan, humingi ang babae ng tawad. Sinabi ni Isabel na ang batang isinilang niya, ang batang naging instrumento ng kasinungalingan, ay nasa pangangalaga na ngayon ng isang maayos na bahay ampunan. Bagamat hindi kailanman naging anak ni Leo ang bata, nagpasya si Elara na magpadala ng buwanang suporta para sa pag-aaral nito sa ilalim ng isang hindi kilalang pangalan. Ang pagtulong na iyon ay hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa paniniwala ni Elara na ang isang inosenteng buhay ay hindi dapat magbayad sa mga kasalanan ng matatanda. Naramdaman ni Elara ang dahan-dahang paglapit ng mga yabag sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na init na dulot ng presensya ni Gabriel ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga kamay ni Gabriel sa kanyang mga balikat, bago ito dahan-dahang bumaba upang hawakan ang kanyang mga kamay. Thinking about the past again? Malambot na tanong ni Gabriel. Iniharap niya si Elara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang paghanga at pagmamahal. Ngumiti si Elara, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi na, Gabriel, iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Parang panaginip lang na dati ay hindi ko man lang makita ang susunod na araw. Pero ngayon, I can finally breathe. You deserve this peace, Elara, wika ni Gabriel habang inilalapit ang kanyang mukha sa noo ng babae. You fought for it at hinding-hindi ko hahayaang may kumuha muli nito sa iyo. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, tanging ang malamyos na hampas ng mga alon sa pampang ang maririnig. Sa mga sandaling iyon, nahanap ni Elara ang kasagutan sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya.